Sa isang maliit na bayan ng Bulacan, ay may isang batang babae na nagngangalang Sabina. Ang nakatira kasama ng kanyang amang si Randy. Si Sabina ay isang masayahing bata, ngunit kamakailan lamang, siya ay malungkot habang nakikita ang ibang bata na kumpleto ang pamilya. Natanong niya sa kanyang ama, Nasaan ang aking ina? araw-araw, tinatanong niya ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Si Randy, na laging banayad at matiyaga, ay sasagot. Wala siya sa atin. Mahal ko. Sa kabila ng pagsisikap ni Randy na libangin si Sabina, ay bigo ito. Namamasyal sila sa plaza at kumakain ng ice cream magkasama sa lahat ng free time niya. Ngunit nanatiling malungkot si Sabina. Habang lumalaki si Sabina ay lalong naging mapagtanong ito. Bakit hindi mo sabihin kung nasaan siya? Bakit lahat ng iba ay may nanay? Bakit ako ay wala? Sigaw niya, umaalingaw-ngaw ang boses niya sa maliit nilang tahanan. Si Randy, kahit nasasaktan, ay nanatiling kalmado at sinubukang magpaliwanag. Ginagawa ko ang lahat para alagaan ka, Sabina. Hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo. Ang kailangan ko ay ang aking ina. Tiningnan lamang ito ni Randy. Naisip niya baka ito na ang panahon para malaman nito ang lahat. Habang nakikipaglaro si Sabina sa mga kaibigan sa parke ng nayon, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang nakatatandang taga-nayon. Magandang bata pala ang ampon ni Randy. Ay opo, Sabina ang pangalan niya. Napakaswerte ng batang iyan, hindi na nag-asawa si Randy mula nang napulot niya si Sabina at pinalaki ito ng buong pagmamahal. Bumilis ang tibok ng puso ni Sabina. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang kanyang narinig at magkahalong kalituhan at kuryosidad ang kanyang nadama. Pumunta siya sa trabaho ng kanyang ama. Nakita niya itong naghahalo ng semento para sa gusaling kanyang pinagtatrabahuan. Mukhang pagod na pagod ito. Tumutulo ang pawis. Walang mukhang ihaharap si Sabina. Nang gabing iyon, nilapitan niya si Randy nang may pag-aalangan sa kanyang kilos. Papa, totoo bang ampon ako? Tumango si Randy. Puno ng magkahalong lungkot at pag-asa ang kanyang mga mata. Oo, Sabina. Inampon kita dahil gusto kitang bigyan ng mapagmahal at tahanan. Alam kong hindi ito katulad ng pagkakaroon ng iyong tunay na ina. Ngunit lagi kong ginagawa ang aking makakaya para alagaan ka. Tumulo ang luha ni Sabina nang mapagtanto niya ang lalim ng pagmamahal ng kanyang ama. Noon pa siya ay galit at mapilit. Ngunit ngayon ay nakita niya ang mga sakripisyong ginawa ni Randy para sa kanya. I am sorry, Papa. Pulong ni Sabina. Salamat at nang makita mo ako sa tabing daan ay hindi mo ako nilagpasan at lagi kang nandyan para sa akin. Niyakap siya ni Randy ng mahigpit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng ginhawa at pagmamahal. Ayos lang, anak. Mahal kita higit sa lahat at mamahalin kita palagi. Mula sa araw na iyon, nagbago ang ugali ni Sabina. Niyakap niya ang pagmamahal ng kanyang ama nang may pasasalamat, hindi na nagtatanong o nagdamdam. Nagsimula siyang pahalagahan ang buhay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. At naunawaan niya na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagmamahal at pangangalaga na nagbuklod sa kanila. Lalong lumakas ang relasyon ni Randy at Sabina at napuno ng tawanan at init ang kanilang tahanan. Nalaman ni Sabina na kung minsan ang pinakadakilang pagmamahal ay nagmumula sa mga taong pinipiling maging bahagi ng ating buhay at pinahahalagahan niya ang bawat sandali kasama ang kanyang pinakamamahal na ama. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.